Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon nandito po tayo sa ating kaibigan na si Syoto dahil po ay mayroon po silang ibobunyag po noong administrasyon pa ni Duterte. Kasi po baka sabihin po ng iba ay mayroon po tayong pinapanigan. Wala tayong pinapanigan. Kung sino man yung nakikita ng ating mga kaibigan na may kamalian, sasabihin at ibobunyag po niya sa social media po ngayon. Para po ay matahimik po yung lahat na nag-comment po sa atin dahil po ay sinasabi po nila bias po daw talaga yung pagpapaabot kasi po ang tinitingnan po natin yung sa kabila. Hindi po sa totoo lang, neutral lang po kami. Kaya ngayon guys, marami pong nagsinglabasan po ng mga content creator na nag-vlog po tungkol dyan na si ex-president po daw ay na-booking dahil po sa mga ginagawa na hindi maganda, lalo na po sa drugs. Kasi po ang pinapatay lang po daw nila yung mga maliliit na tao, yung mga mayayaman. Hindi po daw. Kaya dito po inyo marinig po ngayon kung bakit hindi po nagalaw yung mga mayayaman. Hindi po ako naninira sa taga Mindanao kasi taga Mindanao din tayo. Kung ano man po ang ipapaabot, ibubunyag ni kaibigan. Kung sino po talaga ang malaking mga kasalanan po na nagawa yung mga namumuno sa atin noon at ngayon. Kaya kaibigan, magandang umaga. Pasensya ka na, daming lamok. Kumusta po yung kalagayan po niyo ngayon? Okay lang po ba na ibubunyag na po ninyo? Oo, marami pong nag-chat po sa atin. Sabi po nila, kasi minsan po ay di ko talaga gusto guys na pasahan, ipapasa po ninyo yung mga link doon sa messenger call kasi po ay mas lalong ma-storage po yung cellphone natin, kasi alam po natin kung sino po talaga ang mga taong gumagawa, kaibigan. Sana sa lahat po ng mga supporters ng Duterte, ito lang po ang ipapaabot ng ating kaibigan. Ngayon po, mayroon pong mga nag-content nito, nakapanood po siguro sila doon. Kasi si Rodrigo Duterte, noong siya po ang namumuno, marami pong mga war on drugs na nangyari, patay, di ba? Gusto po natin na ipaabot sa kanila kung totoo po ba ito at saka bakit po hindi po nila tinira yung mga malalaki daw na mga factory ng shabu. Kaya kaibigan, okay lang po ba na ipaabot na lang natin to? Sige po. Guys, sabi po ng ating kaibigan ni si Tatay Syoto na Duwindia, sa totoo lang guys, mayroong pagkakasala na nagawa po ni Duterte, sa totoo lang. At saka kung ano man po ang mga content po ng iba po doon na nakikita po ninyo, sabi ng ating kaibigan, wag po muna kayo maniwala sa iba. Kasi po yung iba po talaga ay gumagawa na po sila ng content, ini-edit po nila para mapahatak din po nila yung mga videos nila at mapanood po ng mga tao para po ay makapag-views din po sila. Yun po, wag po kayo basta-basta po maniniwala po sa mga ipinapaabot po nila kasi maganda po talaga kung paniwalaan po niyo, sabi ng ating Dwindi noon na doon po kayo sa GMA, sa mga TV5, di ba kaibigan? Oo. Ngayon po, mayroon po akong ipaabot sa inyo kaibigan. Totoo po ba na booking ang mga ginagawa po ng DDS po ngayon kaibigan? Kasi sinabi po ng karamihan ngayon na booking na daw si ex-president dahil po ay binabayaran po ba siya? Binabayaran po daw siya ng mga malalaking drug dealer po at saka yung may factory na shabu. Sabi po ng ating kaibigan guys, sa totoo lang ito po ang sinasabi po ng ating kaibigan. Titingnan po daw muna kasi po marami po talaga ang gumagawa po ng istorya kung okay lang po daw talaga, kung mayroon pong mga tao na bibiktima nila at
kung sino man yung nagbabayad sa kanila na hindi po ipinapatumba yung mga lalaking mga tao na mayayaman, yung mga tao lang po talaga ang pinapatay po daw kaibigan, yung mga maliliit lang po na tao yung tinumba. Bakit? Kasi kaya pala hindi daw itinumba po ni ex-president noon yung mga taong malalaki na mayayaman na mga drug dealer guys, dahil po daw ay binabayaran po daw sila. Totoo po ba ito kaibigan? Yun. Sabi po ng ating kaibigan hindi muna tayo magbitiw po ng kung hindi man po daw napapatunayan, kasi marami po talaga na nagsisiraan ngayon, lalo na po ang mga Duterte ay malakas at yung marami po nagmamasak na dahil po sa nakikita po nila ng mga ginagawa. Sa totoo lang guys, sinabi na ating kaibigan, hindi po malinis si Duterte na siya po ay namumuno noon. Tama po yung iba, maraming nadadamay ng mga inosente. Kaibigan, di ba? Ito po ang totoo na sinasabi ng ating kaibigan. Kung kayo ay nakapulot po sa mga content creator dyan na nasa social media, ang iba po daw sabi ng ating kaibigan, nagpapabuse lang yan para ay kumita din sila. Kaya ito po ang ipaabot ni kaibigan. Paminawag yun yung maayo ni guys. Ang bawat isa nagsisiraan, sabi ng ating kaibigan. Kasi kung titingnan po niyo yung mga video dyan sa mga iba, yung mga maliliit na mga content creator na gumagawa po sila ng istorya, dapat po talaga ay hindi agad po tayo maniwala. Kasi po ang habol po nila ay makapag-views at kumita. Kaya ang sabi ng ating kaibigan ngayon, kung ikaw po ay nakaramdam po na masama po yung ginagawa ng presidente natin noon at saka ngayon, dapat po ay sa susunod, dapat po tayo ay mag-ingat kung sino ang pipiliin. Sabi po natin kaibigan, kung mayroon man kasalanan po si Duterte, sa totoo lang guys, wala po talagang perfecto sa kanila. Kahit pa si PBBM, wala pong perfecto na nagawa po nila. Lahat po sila mayroong mga kakulangan. Kaibigan? Sabi po natin kaibigan, mayroong na itulong yung BBM natin, pero hindi po totally na yung tulong niya ay nakapagbigay po talaga ng maganda. Kaibigan? Tungkol po kay Rua Duterte, yung ex-president natin, sa totoo lang sinabi natin kaibigan, mayroon siyang malaking pagkakasala, lalo na po sa kanyang pagbibitaw ng bawat niyang salita, yung bibig po niya ay hindi po talaga makapagpigil kung ano man po yung mga hindi maganda lumalabas po sa kanyang bibig po. Kaya yun po ang malaking kasalanan po niya na nagawa. At saka ang sabi natin kaibigan, at saka mayroon po siyang nagawang kasalanan dito noong siya pa yung namumuno. Kasi po totoo po yung sinasabi na iba na may mga nabibiktima po ng mga inosente, na pagkamalan. Yun po, kung mayroon pong nagpaabot dyan na DDS, sa totoo lang mayroon po talaga. Pero kadalasan po, at sabi natin kaibigan, marami din pong mga addict na nagiging babuti at saka bumalik po sa normal. Dahil po kung hindi po siya na yung namumuno noon, alam mo ba kung anong nangyari? Mas lalong dadami po yung mabibiktima. Pagkakatandaan po natin na yung presidente po natin ngayon, si BBM, ilang buhay ang nawala dahil lang sa rape, Oo. Kaya wag po natin, hindi po tayo maniniwala po sa mga content creator na gumagawa po ng istorya lang. Dapat po, kung gusto po yung maniwala doon po kay GMA at saka sa ABS-CBN, TV5, di ba? Yun lang po talaga. Wag po kayong maniwala sa mga nag-content lang, kasi ang iba, sumasabay lang po yan para po ay makapag-views, kaibigan. Sabi po ng ating kaibigan guys, sa totoo lang, si ex-president, sa totoo lang po,
hindi po talaga totally na maganda po ang kanyang pamumuno, dahil po ay mayroon po talagang nalabag po niya sa Diyos, no? Kung ibase natin si BBM, wala po siyang war on drugs na mga ginagawa, wala po siyang mga patayan na ginagawa, pero maraming mga tao, mga inosente na babae, mga bata na pinapatay dahil lang po sa kagagawan po ng demonyo, dahil po sa paggamit po ng mga drugs. Kaya maraming mga tao na nahihirapan din po, lalo na yung mga biktima. Hanggang ngayon hindi pa nakamove on sa kanilang mga anak, no? Bago lang tayo nakakuha ng balita, pinagtutulungan, no? Ginahasa, pinaktay. Iyon po, mapatingnan po natin, ikumpara po natin noon. Wala tayong sinabi dito na lahat sila ay mabuti. Sa totoo lang, wala silang mapili. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Lahat po sila kulang. Lahat po sila ay hindi po talaga perpekto. Kaibigan, maraming salamat sa ipinapaabot po ninyo. Napakalaking bagay po ito, kaibigan. Dahil po ay baka akalain ng iba na meron tayong pinapanigan. Kaya guys, ngayon ko na ipaabot po sa inyo yung ganitong mga issue na binunyag ni kaibigan. Wala po kaming sinabi noon na mabuting tao si no? Wala kaming sinabi na perpekto ang kanyang pagkakaupo noon. Pero ang sabi ng ating kaibigan, meron siyang naitulong din. At saka kung meron mang naitulong si BBM, pero hindi pa rin siya makakahigit po doon sa namumuno noon. Kasi po tingnan po ninyo, meron bang kaguluhan noon na nangyayari about sa mga PhilHealth, about sa poor peace? Wala. Kaya ito lang masabi ko sa inyo. Ang sabi ng ating kaibigan, lahat namumuno dito sa ating bansa, lahat hindi tama, lahat mali. Sa totoo lang, sabi ng ating kaibigan, lahat po sila mali, lahat.